May natitira pa tayong alas sa ibang bansa at mukhang ang tatlong ito ay mas big time kesa sa ibang naglaro sa B-League. Renz Abando, AJ Edu, lalargo na raw patungong Europa upang doon mag-training para sa kanilang posibleng susunod na destinasyon. Mas mabigat ang daang tatahakin nila kumpara doon sa nung nasa B-League pa sila. At eto pa, Kai Sotto may tawag umano sa Minnesota training camp para doon masubukan ang kakayahan. Ito na kaya ang tamang NBA minicamp para sa kanya? Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga di pa nakapag-follow sa aking Twitter account ng Sports Desk Media, baka naman. And of course, meron din tayo sa Facebook, SDM Game Zone. Kapansin-pansin na medyo tahimik si Renz Abando at AJ Edu nung pinakawalan sila ng mother teams nila. Bagamat magkaibang liga ang pinasukan pero parehas ng goal at mukhang parehas din ang magiging training camp. Matatanda na si Renz nga ay may rumor na lilipat na raw siya sa B-League dahil sa maraming issues na kinasangkutan niya lately. Pero kapansin-pansin din na hanggang ngayon wala pa siyang tinatanggap na offer. Sa katunayan maraming offer si Renz sa B-League at kahit sa former league pa niya ng KBL at dahil inanunsyo niya sa publiko na wala siya sa KBL, wala rin sa B-League, eto mas bigatin. May imbitasyon si Renz at si AJ Edu sa isang training camp sa Europa. Matatanda na napakaganda din ang performance ng dalawa sa Gilas kung kaya't na-scoutan sila. At yun nga nagkaroon ng imbitasyon. Baka may mas bigating destinasyon pa nga ang naghihintay sa kanila. Layunin ng training camp na to na mas palaguin pa ang kanilang skills at nang sa ganon matanggap din sila sooner na ilang team sa Europa. Sa pagkakaalam ko, tanging si Juan Gomez Diliano pa lang ang kauna-unahang Pinoy na kapaglaro sa isang European team. DC Wolves ata yun. At ngayon naman mas buenas pa itong dalawa. Makakapag-training pa sila sa Europa, makapaglaro din. Syempre, mas times 5 po ang good experience sa Europe kesa sa ibang Asian leagues. At kapag nakapag-training ka na sa Europa, mataas na puntos din yun sa ibang teams at mataas din ang kalidad ng isang player. Halimbawa, natapos nilang kalang training session dito, mas magiging marami pang offer sa labas. Depende pa rin yan sa development nila after ng training camp. Napaka-crucial ng bagay na to kasi para mo na rin hinuhubog ang career mo dito. Pero kahit sabihin na lang natin na hanggang training lang si Edu at Abando dito, at least malaki ang improvement nila. Kung saan man sila dalhin right after, asahan mo ng better version nila. Hindi lang yan, malaki pang benefit nito sa Gilas. Ito ng tamang pagkakataon na may pakita nila na sila yung sinayang ng B-League at KBL. Maabilidad ang mga Pinoy. Bonus na lang yung training camp. Isa itong malaking opportunity kasi sila na lang ang may high hopes na kaya pang magpakitang Gilas sa overseas. Idagdag mo pa yung second update natin. Kai Sotto, kumpirmado na nasa NBA minicamps ngayon at handang magsimula ulit para sa mga pangarap niya. Si Kai din ay nadagdag sa mga listahan ng free agent Filipino imports at dahil nga nakapagpahinga siya, balik ulit sa minicamp ng NBA. Dineklara na ni Coach Tim ito nung time na ongoing pang kontrata niya. Ayon pa kay Tony Ronzon, sports executive ng Wasserman Sports, ang ilang NBA teams ay nasa Chicago para lahukan ang draft combine at maghanap ng quality players doon. At si Kai naman ay nasa ilang minicamps. Rumor nga na siya ay may tawag daw sa Minnesota Timberwolves. May ilang Pinoy naman ang gumawa ng articles tungkol sa pagpapahiwatig na mataas daw ang fanbase ng Minnesota sa mga Pinoy kaya sana daw ay magkaroon daw sila ng Pinoy player. Ang Minnesota Timberwolves ngayon mga kuys ay isa sa mga contenders sa NBA kahit muntik na silang mapag-iwanan ng Dallas pero nagawa pa ni Kat o ni Karl Anthony Towns na makaisa sa series scoring double-double 29 points, 10 rebounds at 9 assists. Buti na lang hindi sila na-sweep ni Luka. Kung si Kai man ay mapadpad sa training camp nila, sana naman magsilbi itong stepping stone na hindi masasayang. Malaking bagay yung Minnesota talaga mismo tumawag. Si Kai noon ay pumasok-pasok din sa minicamp ng Utah Jazz, LA Lakers, Indiana Pacers at Sacramento Kings na sinasabing binaboy daw siya sa draft dahil hindi nila tinupad ang pangako nito na kukunin si Kai sa draft. Sa ngayon dahil pahinga mode si Kai, siya po ay nasa Las Piñas at sinasabing nagtitraining sa Fit 21 Sweatshop. Base sa training niya ngayon, ang dami nagsasabi na ibang-iba na talaga si Kai ngayon kumpara nung una siyang nagtitraining dito. Tsaka halos dumoble rin yung lakas niya sa B-League at nagawa pang makapag-produce ng 28 points at halos nakaka-double-double pa. Salamat kay Coach Tim na nagpalabas ng abilities. Although talagang kulang pa, pero sana maging buo na talaga yung Kai Sotto. Yung talagang handa na sa mas mabigat na kompetisyon.